Inaasahang madadagdagan pa ang opsyon ng mga mamimili para sa mas murang bigas. Ito'y dahil nakatakda na ding magbenta ng bigas ang NFA sa Metro Manila, katuwang ang mga LGU. At hindi lamang mga mamimili ang makikinabang dyan, kundi maging ang mga magsasaka. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Angelique, target ng Department of Agriculture na mas maging abot kaya pa ang presyo ng bigas. Kaya naman sa susunod na linggo, makikipagpulong ang DA sa Metro Manila Council para isapinal ang pagbibenta ng NFA rice sa mga lokal na pamahalaan. Isinasapinal na ng Department of Agriculture ang mekanismo sa pagbibenta ng NFA rice sa mga lokal na pamahalaan. Sabi ng Department of Agriculture, hindi lamang ito magkatutulong para magkaroon ng bigas ang mga LGU sa panahon ng kalamidad o emergency. Magbubunga rin yan ng pagbaba sa presyo ng bigas sa mga palengke. Ibibenta ng mga LGU ang NFA rice sa kanilang mga residente sa halagang 38 pesos kada kilo. Mas mura sa umaabot sa 65 pesos na kada kilo ng bigas sa merkado. It can still bring down yung presyo kasi mas dadaming available mo na mura. 300,000 sako ng bigas ang nakahandang ibenta ng National Food Authority. Ayon sa NFA, itinuturing na non-regular o palumang stock ang mga bigas. Higit kumulang 2 buwan ang nakaimbak sa bodega, pero maganda pa rin ang kalidad. Nais ng NFA na mabilis na mailabas ang supply ng ahensya para lumuwag ang kanilang mga bodega at bigyan daan ang mga papasok na ani ng mga magsasaka ngayong harvest season. We have experienced some branches and warehouses na hindi tayo makapagtanggap talaga ng marami dahil walang tayong paglalagyan. Paglipat lang ng buwan, let's say next month, that whole almost 700,000 bags na bigas na yan, it will be considered as 2 months and above na pwede nang i-dispose as an aging stock. Nasa 15 bilyong piso ang pondo ng NFA pambili ng lokal na palay ngayong anihan. Igigiling yan para gawing buffer stock sa panahon ng kalamidad. At Angelique, ayon sa National Food Authority, ngayong taon ay may 30 rice processing na itatayo. Ilan dito ay makukumpleto sa ikatlo hanggang ika-4 na quarter ng 2024. Makatutulong itong rice processing facilities dahil, Angelique, naglalaman ito ng mga panggiling ng bigas at ng mga dryer na magpapatuyo sa palay ng mga magsasaka. So, ibig sabihin, maaari nang bumili yung NFA ng mas maraming bulto ng mga basang palay na mahalaga dahil nga nahihirapan yung mga magsasaka na makapagpatuyo, lalo na kapag mga huling buwan na ng taon kung kailan tag-ulan. Angelique? Clazel, hindi ba mababawasan yung buffer stock ng NFA kung sila ay magbebenta muli ng bigas sa merkado? Angelique, tiniyak na National Food Authority na may sapat pa rin silang buffer stock dahil nasa 300,000 na sako ng bigas yung kanilang ibibenta. Pero mayroon pa silang nasa 400,000 dahil nasa 700,000 na sako ng bigas yung total inventory ng NFA. At pagpasok nitong mga lokal na palay ng mga magsasaka, tiyak na gigiling pa yung NFA at magkakaroon pa ng sapat na inventaryo ng buffer stock. 2024, Angelique, nasa 95% yung accomplishment rate ng National Food Authority. Kaya naman sa ngayon ay puno yung bodega ng NFA. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.